Magandang araw po sa inyo. Muli tayo ay magtatalakay ng may kinalaman sa kautusan ng Diyos. At ngayon po ay ating pong ibubunyag kung bakit ayaw ni Satanas sa kautusan ng Diyos. Bakit siya po ay nasusuklam na malaman ng mga tao ang tungkol sa 10 utos ng ating Panginoon. Kaya po, sundan po ninyo ang ating pagtalakay na gagawin para malaman natin ang dahilan kung bakit ayaw ni Satanas sa kautusan ng Diyos. Ang ating pong paksa ngayon ay ayaw ni Satanas sa kautusan ng Diyos. Ang ating pong key text ay sa Apocalypse 12 verse 17. Ang sabi po, at nagalit ang dragon. Ito po ay si Satanas sa babae. Ang babae po ay kumakatawan po sa iglesia ng Diyos. At umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Kita po natin dito na bumaka siya. Nilabanan ni Satanas ang nalabi, yung remnant, na kung saan ito po ay siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Bakit galit si Satanas sa kautusan ng Diyos? Ang sabi at nais niya na ang sabi sa atin sa unang 1:3 verse 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng unang pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. So kapag tayo pala ay gumagawa ng kasalanan, tayo po ay nasa panig ng dyablo. Nasa panig tayo ni Satanas kapag tayo po ay gumagawa ng kasalanan. Bakit po? Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. At kapag tayo naman po ay hindi nagkakasala at tayo sumusunod sa ating Panginoon, tayo naman po ay nasa panig ng ating Panginoong Hesus. Kaya galit si Satanas sa kautusan ng Diyos sapagkat nais ni Satanas na ang tao ay magkasala at magpatuloy sa pagkakasala. Nais niya na ang tao ay tuloy-tuloy lang sa paggawa ng kasalanan. At kung gayon, kapag ang tao ay gumagawa ng kasalanan, sila po ay nasa panig ni Satanas. Ang sabi sa atin, sa Great Controversy 1884 edition, page 294, sa pagitan ng mga kautusan ng tao at kautusan ni Jehovah, ay darating ang muling malaking labanan ng pagtutunggali sa pagitan ng katotohanan at kamalian. Sa labanang ito, pumapasok tayo hindi sa labanan sa pagitan ng nagpapaligsahang mga iglesia para sa pangingibabaw, kundi sa pagitan ng Biblia at relihiyon ng katha at kaugalian. So ang digmaan po ngayon ay hindi digmaan o paligsahan ng panghibabaw, kundi sa pagitan ng Biblia at relihiyon ng katha at kaugalian. Ang sabi sa atin sa Testimony Treasure Volume 2, page 36, sa ilalim ng anuman at bawat pagkakataon, ang pagsalangsang ay kasiraang puri sa Diyos at isang sumpa sa tao. Tandaan natin, ito ipaalala sa bawat isa na ang pagsalangsang, ang pagsuway ay kasiraang puri sa Diyos at isang sumpa sa tao. Kaya kapag tayo nagkakasala, automatically po ay may sumpa kapag tayo nagkakasala. Sapagkat ito po ay kasiraang puri sa Diyos. Kaya napakalaga na maunawaan natin ang bagay na ito. Ang sabi sa atin sa Faith and Works, page 46, ipinahayag sa kanila ni Satanas ang mas madaling daan sa magitan ng pagpapawalang bisa sa kautusan ng Diyos.
Kaya po ang lahat ay ginagawa ni Satanas upang ipawalang bisa ang kautusan ng Diyos at ituro sa mga tao na wala na tayong obligasyon para sundin ang 10 utos ng Diyos. Na hindi na natin kailangan ng 10 utos. Ito'y pinalipas na. Yan po ang mga bulaang aral na nilikha ni Satanas upang dayain ang mga tao at sabihin sa kanila na wala nang bisa ang kautusan ng Diyos sa panahon natin ngayon. Ang sabi sa atin sa Patriarchs and Prophets, page 400, kung hayagan niyang ni Satanas sasabihin na siya'y lumalaban sa Diyos at sa kanyang kautusan, ang mga tao ay mag-iingat, subalit siya ay nagbabalat kayo at inihahalo ang katotohanan sa kamalian. Ang pinakamapanganib na makasinungalingan ay yung kasama ng katotohanan. Kaya nakakalungkot po na si Satanas po ay hinihalo niya ang kamalian sa katotohanan para hindi natin ma-detect ang kanyang mga pandaraya. At ang isa sa mga pandaraya po niya ay pinapawalang bisa niya ang kautusan ng Diyos na tayo ay pwedeng maligtas sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus at sa magitan ng Ebanghelyo na hindi na natin sinusunod ang utos ng Diyos. Yan po ay tinatawag na isang malaking kabulaanan. Maling aral na itinuto na ang gumawa po niyan ay mismo si Satanas upang dayain at linlangin ang mga tao na magpatuloy lang sa paggawa ng kasalanan samantalang iniisip nila na sila ay ligtas, na sila ay nasa panig ng Panginoon sa kabila ng kanilang patuloy na paggawa ng kasalanan. Kaya ang sabi sa atin sa Patriarchs, Prophet and Kings, Tagalog, page 149, nang pasimula ay ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan sa sangkatawan bilang paraan ng pagtatamong kaligayahan at walang hanggang buhay. Ang tanging pag-asa ni Satanas upang mahadlangan ang adikain ng Diyos ay ang akayin ng mga lalaki at babaeng sumuway sa kautusang ito. At ang patuloy na pagsisikap niya ay bigyan ng maling kahulugan ang mga aral at maliitin ang kahalagahan nito. Ang malaking kilos niya ay ang pagbabago ng kautusan upang ang tao'y maakay sa pagsalangsang sa mga utos samantalang nagsasabing sumusunod naman dito. Yan po ang isa sa mga pandaraya na ginagawa ni Satanas. Tandaan natin na ang kautusan po, ibinigay ng Diyos ang kautusan sa sangkatauhan bilang paraan ng pagtatabong kaligayahan at walang hanggang buhay. Yan po ang layunin ng kautusan ng Diyos upang paraan po ito na magtabo tayo ng kaligayahan at walang hanggang buhay. Subalit, ang ginagawa naman ni Satanas ay hinahadlangan niya ang adikain ng Diyos at inaakay niya ang mga tao na sumuway sa kautusan ito. At ang sabi po niya at ang patuloy na pagsisikap niya ay bigyan ng maling kahulugan ang mga aral at maliitin ang kalagahan nito. Ang malaking kilos niya, sabi po rito, ay ang pagbabago ng kautusan. Nais niya na baguhin ang kautusan. At ang isa sa mga binago po niya ay yung tinatawag na ika-4 na utos. Yung panghihili ng Sabat, ng araw ng Sabado, ay binago niya at ginawa niyang araw ng Linggo ang panghili. Binago ni Satanas sa magitan ng kapapahan na bago po ang kautusan ng Diyos at pilit niyang winawasak ang kautusan ng Diyos. At ang isa sa pinakamatinding pandaraya ni Satanas ang sabihin na hindi na natin kailangan ng kautusan. Ang biyaya at ebanghelyo na lang ating kailangan. Mali po yun. Ang ebanghelyo ay hindi pwedeng ipaghiwalay sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang batayan ng ebanghelyo ay ang kautusan ng Diyos. Kaya po ang sabi po rito, ang malaking kilis niya ay ang pagbabago ng kautusan upang ang tao'y maakay sa pagsalangsang sa mga utos, samantalang nagsasabing sumusunod naman dito. Ang sabi sa Faith in Works, page 30, pandaraya ni Satanas na ang kamatayan ni Kristo
ay nagdala sa biyaya upang palitan ang kautusan. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi nagbago o nagpawalang bisa o nagpababa sa pinakamaliit na degree sa kautusan ng 10 utos. Yung mabisang biyayang inaalok sa mga tao sa magitan ng dugo ng tagapagligtas ay itinataguyod ang kautusan ng Diyos. Ang aral na nagtuturo ng kalayaan sa pagitan ng biyaya na labagin ang kautusan ay isang nakamamatay na pandaraya. Bawat manlalabag ng kautusan ng Diyos ay isang makasalanan at walang mapapabanal samantalang namumuhay sa batid na kasalanan. So napakalino po nang binabanggit po rito na pandaraya pa rin ni Satanas na ang kamatayan ni Kristo nagdala sa biyaya upang palitan ang kautusan. Kaya marami ang nagtuturo na ang 10 utos daw po ay hindi na para sa Kristiyano ngayon. Isa po itong pandaraya sapagkat ang Panginoong Jesucristo po mismo, ang kanyang daliri mismo, ang sumulat ng 10 utos ng Diyos. At siya po ang nagbigay nito sa tao upang maging kaligayahan at pagpapala sa mga tao. Yan po ang layunin ng kautusan ng Diyos. Kaya nga sabi po rito na ang aral na nagtuturo ng kalayaan sa magitan ng biyaya na labagin ang kautusan ay isang nakamamatay na pandaraya. Nakamamatay pala yun. Yung ituro natin na sa magitan ng biyaya ay pwede natin labagin ang kautusan ng Diyos. Ang dahilan nga kung bakit namatay ang Panginoong Jesucristo, dahilan ang tao ay nagkasala. At ang layunin ng kamatayan ng Panginoon ay upang wasakin ang kasalanan at ibalik ang tao sa pagsunod sa 10 utos ng Diyos. Maibalik ang tao sa kanyang pagtatapat sa Panginoon. Yun po ang layunin na kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at hindi upang labagin ang kautusan ng Diyos. Ang sabi sa atin sa Patriarchs, Prophet and Kings, Tagalog 257, ang kautusan ng pag-ibig na siyang patakaran ng langit ay binigyan ng maling larawan ng punong mandaraya na si Satanas bilang isang sagka sa kaligayahan ng mga tao. Isang mabigat na pamatok na magagalak na matakasan ng tao. Inihag niya na ang mga panuntunan ay hindi masusunod at ang mga parusa ng paglabag ay binibigay na walang katuwiran. Ito naman po ay isa pang pandaraya ni Satanas na ipinapakita niya na ang 10 utos ng Diyos daw ay isang sagka sa kaligayahan ng mga tao. Isang mabigat na pamatok na magagalak na matakasan ng tao. Yan po ay isang kamalian. Sa halip, ang kautusan po ay kautusan ng pag-ibig na siyang patakaran ng langit. At ito po ay hindi sagka sa kaligayahan ng tao, kundi ito po ang nagdudulot ng kaligayahan ng mga tao. At hindi po ito mabigat na pamatok. Ito po ay magaan. At ang pagsunod po sa utos ng Diyos ay isang pagpapala po sa tao sa sangkatauhan. Malaking pagpapala ang pagkakaroon ng 10 utos ng Panginoon. At ang pagsunod dito ang ninanais ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ang sabi sa Patriarchs and Prophets, Tagalog, page 59, ipinakita ni Satanas sa banal na mag-asawa si Adan at Eva na sila ay makikinabang sa pagsuway sa mga utos ng Diyos. Hindi ba tayo nakakarinig ng ganun ding kaisipan ngayon? Marami ang nagsasabing makikitid ang pag-iisip ng mga sumusunod sa mga utos ng Diyos. Samantalang inangkin nila na sila ay may malawak na kaisipan at nagagalak sa malaking kalayaan. Ano ito kundi alingaw-ngaw ng tinig mula sa Eden? Sa araw na kayo'y kumain niyon, sumuway sa banal na utos, kayo'y magiging parang Diyos. Yan po ang pandaraya ni Satanas. Si Satanas ay nagpapatunay na siya ay nagkamit ng ibayong kabutihan sa pagkain ng ipinagbabawal na bunga. Subalit hindi ipinabatid na sa pagitan ng pagsuway. Siya ay tinakwil mula sa langit. Bagamat nasumpungan niyang ang kasalanan ay nagdulot ng kawalang
ng kawalan pang walang hanggan ay inililihim niya ang sarili niyang natamo upang makaakit pa ng iba sa ganong ding kalagayan. Ganon din ngayon, ikinukubli ng tagasway ang tunay na likas. Ang tunay niyang likas. Maaaring nagpapanggap siyang banal. Subalit, ang kanyang mataas na kalagayan ang nagpapagihigit pang mapanganib. Siya bilang isang manlilinglang. Siya ay nasa panig ni Satanas. Sumusuway sa mga utos ng Diyos. At inaakay ang iba. Pang ganun din ang gawin tungo sa kanilang walang hanggang kapamakan. Tanda natin, ang nais pala ni Satanas ay akayin ng mga tao na sumuway sa mga utos ng Diyos. At kung ganun ay pare-parehong tutungusan po sa walang hanggang kapamakan. Sabi sa atin, sa Desert Ages, Tagalog, 1117, ang kautusan ng Diyos ay ipinakikilala ni Satanas na isang kautusan ng pananakim o pagkamakasarili. Sinasabi niyang hindi natin masusunod ang mga utos na ito. Kaya kapag meron tayong narinig na nangangaral na hindi kaya ng tao masunod ang mga utos ng Diyos, yan po ay boses ni Satanas. Sapagkat ipinapakilala ni Satanas ang kautusan ng Diyos na isang kautusan ng pananakim o pagkamakasarili. Sinasabi niyang hindi natin masusunod ang mga utos na ito. Ngunit ang sabi po sa Romans 7 verse 12 to 13, therefore the law is holy and the commandment holy, just and good. Ang kautusan ay banal at ang kautusan ay banal, mabuti at matuwid. Yan po ang katangian ng kautusan ng Diyos. Ito po ay mabuti, banal, at matuwid. Sabi sa bilang apila, dito po sa Desert Ages, Tagalog 1118, ang pakikibaka laban sa kautusan ng Diyos na pinasimulan ni Satanas sa langit ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng panahon. Bawat tao ay susubukin. Ang pagtalima o di pagtalima ay isang suliraning nagpagpapasihan ng buong sanlibutan. Lahat ay tatawagin upang papiliin sa kautusan ng Diyos o sa mga kautusan ng mga tao. Dito malalagay ang guhit ng pagkakahati. Magkakaroon lamang ng dalawang uri o pangkat ng mga tao. Lahat ng likas ay lubos ng malilinang. At ipakikilala ang lahat kung ang pinili nila ay ang panig ng pagtatapat o ang panig ng paghihimagsik. Saka naman darating ang wakas. Itatanyag ng Diyos ang kanyang kautusan at ililigtas ang kanyang bayan. Si Satanas at ang lahat ng nagsipanig sa kanya sa paghihimagsik ay lilipulin ang kasalanan at ang mga makasalanan, ugat at sanga. Malakyas 4 verse 1. Si Satanas ang ugat at ang mga tagasunod niya ay siyang mga sanga. Kaya po ang sanlibutan pala ay sa dakilang labanan sa pagitan ni Satanas at ng Panginoong Hesus ay meron pong tinatawag na paglalabanan. At ang paglalabanan pong ito ay hinggil sa kautusan ng Diyos. Magkakaroon lamang ng dalawang grupo ng tao, yung mga tao na masunurin sa utos ng Diyos o tumatalima sa utos ng Panginoon. At isang grupo naman ay yung lumalabag sa utos ng Panginoon. Yung mga manlalabag ng 10 utos ng Panginoon. Kaya dalawang uri lamang ng pangkat ng tao ang magaganap. At ang sabi po rito ay sa tinatawag nating sa panahon ng paghukom o pagpaparusa. Sabi po doon ay bago wasakin ng Panginoon si Satanas at ang kanyang mga alipores. Ang sabi po dito ay itatanyag ng Diyos ang kanyang kautusan at ililigtas ang kanyang bayan. So magkakaroon ng tinatawag na pagtatanyag ng kautusan ng Diyos. Ito po yung pagpapalawak
na kung saan ang kautusan ng Diyos ay ipapalawakin at ipapakita ang malawak at tunay na likas nito at kanyang ililigtas ang kanyang bayan. Subalit, yun namang mga lumalabag dito, ang sabi po doon ay kanyang lilipulin. Kasama ang kasalanan at ang makasalanan ay lilipulin ng Panginoon at buburahin dito sa buong sanlibutan. Kaya po, ang sabi sa atin sa Acts of the Apostles, Tagalog 292, sa panahon natin ngayon ay inaakay niya ni Satanas ang marami nagpapanggap na Kristiyano sa pagkukunwaring pinararangalan si Kristo upang aglahain ang kautusang moral at sa pagtuturong maaring labaging walang pakundangan ang mga bahagi nito. Tungkulin ng bawat lingkod ng Diyos na labanang matatag at tiyak ang mga nagpapasamang ito ng pananampalataya. At sa salita ng katotohanan ay walang takot na ilantad ang mga kamalian ito. Kaya po, napakarami po ngayon makikita niyo po ay maraming mga nagpapanggap na Kristiyano na ang kanilang bukang bibig ay ang ating Panginoong Hesus. Nagkukunwaring nilang pinapangaralan si Kristo. Ngunit sa parehong panahon ay kanila namang binabaksak o inaaglahi nila ang kautusang moral o ang 10 utos ng Panginoon. Ibinabaksak nila at itinuturo nila na maaaring labagin ang mga ito at ligtas pa rin. Kaya yun po ay isang malaking kasinungalingan. Sapagkat kapag nasa iyo ang Panginoong Hesus, dapat ikaw ay masunurin sa lahat ng utos ng Diyos at itinataas mo at pinaparangalan ang 10 utos ng Diyos kung ang Panginoong Hesus ay nasa sa atin. Kapag naghahari sa atin ang Panginoon, dapat ginagalang natin at pinararangalan natin ang kautusan ng Diyos sapagkat ang 10 utos ng Diyos ay ugali ng ating Panginoong Hesus. At ang kautusan ng Diyos, ang sabi po niya ay ilalagay niya sa ating mga puso. Isusulat niya. Siya mismo ang maglalagay nito sa ating mga puso. At ito ay magiging bahagi ng ating buhay, ng pamumuhay Kristiyano. Yung pagsunod po sa utos ng Diyos ay ilalagay na sa puso ng mga tao kapag ang Panginoon ay naghahari sa atin. Kaya, nakalulungkot na napakarami mga Kristiyano ngayon ang kunwaring pinararangalan si Kristo, ngunit inaaglahay naman ang 10 utos ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa atin sa Review and Herald, May 3, 1906, may pakikipag-alit lamang sa pagitan ng nabaksak ng mga tao at ni Satanas kapag inilalagay niya ang kanyang sarili sa panig ng Diyos at sumusunod sa kautusan ni Jehovah. So kapag tayo pala ay inilagay natin ating sarili sa Diyos at sumunod tayo sa kautusan ni Jehovah, nagkakaroon ng pakipag-alit o nagkakaroon ng pagbabaka sa pagitan ng mga nabaksak ng mga tao at ni Satanas. At nagdadala ito sa kanya ng kapangyarihan ng makatagal sa mga atake ni Satanas sa pagitan ng sakripisyo ni Kristo na makasusunod ang tao. So, makasusunod pala tayo sa 10 utos ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. At sa pagtanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas, ang mga lalaki at babae ay makatatayo ng matatag sa mga tukso ng kaaway. Ang tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung tatanggapin nila ang mga simulain ng langit at paintulutan si Kristo na dalhin ang puso at isip sa pagsunod sa kautusan ni Jehovah. Napakalino po yan. Kaya bilang pag-uulit po dito sa Review ni Herald, May 3, 1906, ang sabi po, sa pagtanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas, ang mga lalaki at mga babae ay makatatayo ng matatag sa mga tukso ng kaaway. Napakalaga po niya ng ating Panginoong Hesus ay maging matanggap natin bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. At dito makatatayo tayo ng matatag sa mga tukso ng kaaway.
Kaya ang sabi sa atin sa Desire of Ages, Tagalog 147 to 148, pasilin natin maigi po. Nasa huling malaking pakikilaban kay Satanas ay makikita ng mga tapat sa Diyos na mapuputol at ipagkait sa kanila ang mga pantaguyod nila sa lupa, sapagkat ayaw nilang sundin ang utos ng mga kapangyarihan sa lupa na suwayin nila ang kautusan ng Diyos. Sila'y pagbabawalang bumili o magbili. Sa katapos-tapusan ay ipag-uutos na sila'y pagpapatayin. Tingnan ang Apocalypse 13:11-17. Ngunit ganito ang pangako sa masunurin. Siya'y tatahan sa mataas, ang kanyang dakoy sanggalang ay ang mga katibayan ng malalaking bato. Ang kanyang tinapay ay mabibigay sa kanya. Ang kanyang tubig ay sagana. Napakatindi po sa mga pangako na pinagkaloob ng Panginoon sa Isaiah 33:16 ng mga magagandang pangako na ipinagkaloob ng Panginoon doon sa mga magtatapat at susunod sa mga utos ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa atin sa Bible Commentary Volume 6, 1099 bilang pagbubulay-bulahin po natin ito. Nasabi po doon, kay Kristo tayo dapat pumanig, sapagkat sa kanyang panig tayo may sakdal na kapanatagan, kapayapaan at katuwaan. Ang sabi po sa atin sa Bible Commentary Volume 6, 1099, walang ibang paraan para sa kaligtasan ng tao. Kung wala ako, sabi ni Kristo, ay wala kayong magagawa. Sa pamamagitan ni Kristo at si Kristo lamang na ang mga pinanggagalingan ng buhay ay makapagpapalakas sa likas ng tao, makapagbabago ng kanyang mga panlasa at may tutuon ang kanyang paghiliw patungong langit. Kaya po, sa larawang ito ay pinapakita sa atin na the salvation is in Christ alone. Ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. At ipinakita sa atin sa banal na kasulatan na siya po ang tagapagligtas ng sanlibutan. Siya ang ating manunungos, ang dakilang ako nga, ang pinahiran, ang kordero ng Diyos, ang Mesyas, ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Siya ang buhay na living water, ang buhay na tubig, ang tinapay ng buhay. Siya rin ang ating halimbawa, ang bugtong na anak ng Diyos. At iba't ibang mga tungkulin at katangian na ipinapakita sa banal na kasulatan. Kaya po, ang sabi ng banal na kasulatan, salvation is in Christ alone. Ang kaligtasan ay nasa Panginoon lang. Kaya po, ang sabi sa atin dito sa Counsels on Health, page 129, the power of Christ alone can work the transformation in heart and mind that all must experience who would partake with Him of the new life in the kingdom of heaven. Sa Tagalog po, si Kristo lamang ang makapagbabago ng puso at isipan na dapat maranasan ng lahat ng iyong makikibahagi sa Kanya ng bagong buhay sa kaharian ng langit. Tandaan natin na walang ibang makapagbabago ng ating puso at isipan liban na lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Sa kapangyarihan ng ating Panginoon lamang makapagbabago, magbabago ang ating puso at isipan at tayo po'y makararanas na maging kabahagi sa Kanya ng bagong buhay sa kaharian ng langit. Kaya po sa ating pong sa slide na yan ay ipinakita po sa atin na talagang ayaw ni Satanas sa kautusan ng Diyos. Ngunit tayo naman ay dapat nating itanghal, ibigin ang 10 utos ng Diyos bilang ugali ng ating Panginoong Jesucristo at bilang nilalaman at ang nilalaman ng kautusan ng Diyos ay
ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nilalaman, ang kabuuan ng 10 utos ng Diyos. At inaanyahan ko po kayong lahat na inyong panoorin sa YouTube, sa FOJ Ministry, sa YouTube, ang ilang ating mga video tungkol sa kautusan ng Diyos. Mula sa unang utos hanggang ika-10 utos ng Panginoon. Isa-isahin po natin to. Pagtiyagaan po natin, panoorin. Mula sa pasimula hanggang sa matapos. At makikita niyo po, ma-realize niyo habang pinakinggan niyo po ang 10 utos ng Diyos, ay makikita niyo na ang 10 utos pala ng Diyos ay ang kabuuan nito, ang nilalaman nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Yung kanyang karakter, yung kanyang ugali ay inihayag niya sa 10 utos ng Diyos. At habang ating pong pinapakinggan, pinapanood ito, makikita natin ang ating mga sarili na tayo makasalanan. Na marami tayong kasalanan pala. Marami tayong nilabag ng mga utos ng Panginoon. At dito po ay madarama natin ang ating pangailangan ng tagapagligtas na kailangan natin ng ating Panginoon sa Kristo upang tayo iligtas, patawarin sa lahat ng ating mga pagkakasala. Linisin sa lahat ng ating mga pag-uulat. At tulungan tayo na maalis ang mga depekto ng ating mga ugali. At tayo po ay gawing karapat-dapat para sa paglipat mula sa lupa patungong langit at upang magmana ng buhay na walang hanggan at manahan sa bagong langit at bagong lupa na inihanda ng Panginoon para doon sa mga maliligtas at para doon sa patuloy na magtatapat sa Panginoon anuman ang mangyari. Kakapit sa Kanya, mananampalataya sa Kanya, itataas siya. Sasampalataya sa Kanya, pagmamasdan siya, pagtitiwalaan siya at susundan siya saan man siya pumunta. Salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon sa pakikinig ng video ito.